Meron tayo ditong motor na Motorstar Starex 125. Katulad siya ng Honda TMX 125 pero mas nauna pa ang ginawa si Motorstar Starex 125 kaysa kay Honda TMX 125. Sa video ito mga boss ay papakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-adjust ng kadena. Gawa ng pagtagal kasi ng gamit mga boss, naluag yan nataw-taw. Pagka ganyang mataw-taw na, pag-arangkada mo, medyo delay ng kaunti tapos napitik yan. Kaya kung mapapansin nyo, pag umarangkada kayo, parang may nalagutok pa ng bahagya. So para maalis yon, ang ginagawa ay ini-adjust yan ng tama na may clearance pa naman dyan. So papakita ko sa inyo mga boss yung dalawang klase ng pag-a-adjust ng kadena. Gawa ng ito, pag kinalas mo yung nut dun sa kabila, mahuhugot mo na yan. Pantalang ari namang isa, meron tayo ditong isang motor pa rin na iba ang kanyang paraan ng pag-a-adjust ng kadena. Mataw-taw na din yan, kailangan na ding i-adjust. Ito namang motor na to ay Motorstar Well 125, gawa din ng Motorstar. So yun, pabayaan nyo na tong pabayaan nyo na tong crankcase na to. Yan ay pinalit ko lang dyan, gawa ng ang crankcase nyan ay nabasag. So naghanap ako ng pang Honda XRM 110. Yan, sukat yan dyan sa Motorstar Well 125 yung crankcase na yan. Pero yung makina niyan ay Motorstar pa rin 125. Yan. So ang pag-a-adjust nito mga boss ay kakaiba naman. Kailangan mong luagan muna yung nut doon sa kabila. Pag naluagan mo yon, saka mo to maluluagan, tapos saka ka lang makakapag-adjust. So umpisahan na natin kung paano mga boss. So dito mga boss sa Motorstar Starex 125, ang kailangan ko lang ay 17mm na close range o llabe. 17 lang to. Yan. Tapos katala. Ito yung ginagamit ko. Adjustable siya para kahit anong kalasin natin, i-adjust lang natin, okay na. So ang gagawin ko dyan mga boss, may technique ako dyan, papakita ko rin sa inyo ha. Ganito yan mga boss. Okay yan. Ang gagawin ko dito, kukontrahan ko lang ito dito. Yan. Kukontrahan ko yan. Hindi yan ang pipihitin ko. Alam nyo ba mga boss, na pagka ito ang kinontrahan nyo, tapos ang pinihit nyo ay yung tornilyo, mas madaling pihitin. Tapos, itong nut na to, ay hindi pa siya mabibilog. Mas madaling hapitin o luagan pagka ang pipihitin nyo ay tornilyo, pagka ganitong sa tornilyo ng gulong. O kumbaga sa pinaka-ihe ng gulong. Yan, nakakontra lang yan dyan. Tapos pagka magkokontra kayo mga boss, pag kontra nakaganito yung katala. Katala to eh. Kaya kailangan nakakontra siya, nakaganon. Baliktad pala, pag ganito. Yan, ganyan ang kontra niyan mga boss. Nakasalubong to. Nakasalubong to, nakaganon. Kaya pagka pinihit nyo, ganon ang pwersa. So pakontra siya. Pag ganito ang posisyon ng katala. Kaya naman pag ganito, nakakontra yan. Yan. Tapos pag pinihit ko yan dito sa kabila, yan nakakontra na, hawakan ko na lang yan dito para makontra. Dini sa kabila, pipihitin ko siya. Imbis na ang pihitin ko ay yung nut, ang pipihitin ko ay yung pinakaihi o yung tornilyo. Ito, pupwersahin ko na to. Pakita din natin yung hawak ko dun sa tornilyo sa likod. Ay sa katala. Yan. Hawak ko din yung katala dito para kontra. Tapos ito, di pa adjust. Tama ng camera eh. Yan eh, oh. Yan. Ayan. Ito mga boss ay hihilahin ko pataas papunta dito. Hihilahin ko yan. Tapos ito nakakontra. Kontra lang to, nakapermi. Mas maaluan mga boss magluag. Danas na danas kaya mas maaluan pa dito magluag kaysa dun sa pinaka nut. Tanyo ha. Yan, luag na. Dahil
Alam nyo ba mga boss kung bakit maluag? Gawa ng itong nut na to, nakalapat to dito. So pagkaya ng pinihit nyo, nakontra pa yung pagkakalapat niya dito sa bakal na to, nakontra pa yan. Kaya masikip siyang luagan. Pwera na lang kung ang gamit nyo ay saktong-saktong maihakap nyo dito. Pwede yon. Ay paano kung katala nga lang, nasya naman yung sukat dito sa kabilang ito, ay dito na lang kayong magluluag. Safe pa dahil malayo ito sa ano siya, hindi siya mabibilog kung sakali man. Dito mo na lang siya pihitin. Gawa ng dito sa kabila ay madali siyang pihitin. Yan. Medyo nakakontra din siya dun sa bakal. Konting kontra sa bakal. Pero mas solid siyang o mas malubay siyang luagan dito. Kahit hapit na hapit yan doon, pag dito mo siya niluagan, madali lang. Kahit sa paghahapit, dito mo siya hapitin, mas hapit na hapit. Pero ang persa mo ay bahagya lang. Yan. May tip na tayo. Tip number 1. Tip number 1. So dito naman tayo mga boss. So dahil yan ay luag na, wala na tayong ibang gagalawin. Ano na yan, magagalaw na yan. Luag na yan So dahil luag na yan, madali na yang i-adjust. Meron pa tayo isang luluagan mga boss. Meron pa. Kailangan luagan nyo naman yung sa may bracket ng preno. Luluagan yan, hindi pwedeng hindi. Ikukontra yan So ang gamit ko pa rin katala. So maraming gamit tong katalang ito. Pero kung meron kayong 13 na dala, edi madali lang. Pero kung wala naman, katala pa rin. Kaya huwag kayong magpapawala ng katala sa tools nyo. Malaking bagay na meron ito. Adjustable siya Yan. Naluagan ko na ang nut ng bracket ng preno. Kailangan natin luagan yan. Kasi pag hindi natin yan niluagan, kukontra yan sipin nyo na lang kung yan ay hindi niluagan. Kita nyo ba? Yan. Sipin nyo na lang kung hindi nyo niluagan. Di ba kukontra siya? Hindi naman siya, pag hinapit mo ganun, nagalaw pa siya. Pag hinapit mo yan, hapit na hapit yan, hindi pwedeng nagalaw yan. Yan. Tapos mga boss, kung mapapansin nyo, wala na ako dito ang stopper. Dahil, kinaba't akong bumili. Yan, wala na ako ditong stopper. Alam nyo kung bakit? Umasa na ako sa hapit nitong nut na to doon sa pinakaulo niya. Pagka kasi nahapit mo yan dito sa ulo niya, sobrang hapit na yan. Hindi mo na magagalaw yan. Kaya sineshare ko din sa inyo na mas maganda maghapit sa ulo ng tornilyo sa ihe kaysa dito. Mas maganda ang hapit. Tanyo ito, matagal ko na itong ginagamit, wala siyang stopper. Pero hindi siya nagalaw. Yan yung patunay na pagka walang stopper dito, okay lang siya. Basta single hindi ko alam kung pwede siya sa may sidecar. Yun lang yun, sineshare ko lang sa inyo. Tapos, ang technique naman, paano mo naman malalaman kung naka-align ka na? Align na ang iyong gulong. Ganito yan mga boss. Kita nyo ba to? Yan. Hindi makita. Kita nyo to. Yan. Tapos din sa kabila. Ito. Yan. Kita nyan. Itong bakal na to tsaka doon sa kabila. Ang teknik ko dyan, pagka ako nag-a-adjust mga boss, magkabila nyan. Kita nyo yun. Yun. Yung magkabila na yan yung pinagpapantay ko na parehas ang clearance. Tapos yun. Dapat parehas ang clearance niyan pag sinilip nyo. Gawa nang hindi natin siya pwedeng iaasa na itutuwid. Meron kasing technique na
ang ginagawa, ang sinisilip lang kadena. Pag pantay na ang kadena, okay na daw. Sa akin naman diskarte mga boss, ginawa ko na kasi dati yan. Ang nangyari, nung ako naman ay nasa biyahe na, ramdam ko parang tabingi ang takbo ng aking motor. So, sabi ko mali. Yung ginawa ko, ang adjust ko ay doon sa clearance nung nakikita nyo yung sa dulo, magkabila. Pag nakuha nyo yan, naitama nyo yung magkabila niyan, saan nyo mga boss, matuwid ang takbo nyo. Sigurado yan. Kasi hindi mo naman siya maitatama diyan kung ito ay tabingi. Pag tabingi yan, nakaganon, kita mo dito yan. Pag sinipat mo, sala yung diretsyo ng iyong gulong. Pag sinipat mo dito, yan. Hindi siya tama doon, medyo patabingi. Ganon. Kaya ganyan ang ginagawa ko, sinisipat ko lang magkabila doon sa gilid na yon. Yun yung akin diskarte ha, hindi ko alam sa iba, pero kung susubukan nyo to ay di nasa inyo, basta sineshare ko lang na ganun ang aking pag-adjust. Okay, tapos i-adjust ko na yan. I-adjust ko na yan ng tama lang. Ang pag-adjust naman mga boss ng kadena, tingnan nyo mabuti, may magic yan. Yan. Pag ganyan kataw-taw mga boss, pag ganyan ng konti, hindi ka sa pwedeng yan, hapit. Gawa ng ang shock natin na laro, nahihila pa yan. Yan, pwede na yan. Konti pa. Kinakamay ko lang mga boss yan. Dahil yan, gaganyan nyo lang yan. Kinakamay ko lang, wala akong jabi. Luwag yan eh. Hindi yan, hindi hapit yan. Okay. Pwede na yan. Diba? May gist ako, pero kaya ko naman pihitin ng kamay. Di kakamayin ko na lang. Tapos, sisilipin nyo uli doon. Yung ano niya doon, sisilipin nyo kung parehas. Huwag yung plastic ang titingnan nyo ha. Tapaludo yon. Ang titingnan nyo yung bakal. Are yung bakal na are. Are ang titingnan nyo. Gawa ng are ay. Are ang titingnan nyo. Are bakal na are. Huwag are. Plastic lang yan eh. Di na kayo titingin. Yan. Silipin yung ganon. Tapos sa kabila. Pag hindi na magpanlayo yan, pwede nyo nang hapitin. Ganun lang naman kadali yun. Ganun lang kasimple. Subukan nyo rin. Wala namang masamang sumubok eh. Yan. Tapos, balik na tayo sa ginawa nating step. Kukontrahan ko na mga boss din sa kabila. Sa nut. Kontrahan ko lang dito. Yan, may kontra na siya. Tapos, saka natin hapitin dito. Katulak naman. Kita nyo ba? Yan. Katulak. Hapit. Dito ulit tayo maghahapit mga boss. Hindi dun sa nut. Dito tayo maghahapit sa ihi. Kung anong pagka dito nyo hinapit sa ihi, mas maganda ang hapit yan mga boss. Iniwala kayo sa akin. Subukan nyo. Kahit nga halos hindi mo kontrahan dito sa kabila, ilagay mo lang to, konting-konting laban lang. Hindi naikot yung nut. Yan. Ganda ng hapit niyan. Pag dito nyo hinapit, tapos subukan nyo dito nyo kalasin sa kabila. Ano yan? Mahirap pihitin. Mas sobrang hapit. Pero pagka dito naman, ano lang, malubay lang yan. Oh, pwede nga walang kontra. Kasi nga, yung nut doon, kumapit na. Kaya pwede siyang walang kontra. Alalay lang. Yan. So, ayan na. Tapos na tayo dito. Kung mapapansin nyo, yung hapit ay may taw-taw pa rin ng kaunti. Pero dapat meron talaga. Kailangan yan eh. Yan. Ganyan lang mga boss. Ang pag-a-adjust sa katulad nitong Motorstar StarX 125
na katulad ng Honda TMX 125. Tapos pagkatapos niyan ay hahapitin nyo na. Pagkatapos niyan ay hahapitin nyo na yung aring nut ng bracket ng preno. Huwag nyo kakalimutan yan. Kasi pag kinalimutan nyo yan, ay pag pumreno kayo, lalagotok yan. Wag nyo kakalimutan yan. At pagka pati ay nawala, mawawalan kayo ng preno. Meron pa nga yan dyan lagayan ng lock. Pero dahil ako lang naman nagamit, ako din na nagawa, kabisado ko, hindi ko na siya nilalagyan ng lock. Ako lang yun ha. Pero sa iba, lagyan nyo ng lock. Para sigurado. Para sa inyong safety. Yan, tama, sinasabi ko na eh. Yan, okay na yan. Okay. So, doon na tayo sa isa. Sunod naman natin yung isa para makita naman natin yung pinagkaiba nito ng paghahapit nito at saka pinagkaiba nun ng paghahapit nun ng kadena. So mga boss, dito naman sa Motorstar Well 125, ang kailangan naman nating yabi ay 15 na pampihit dito sa tornilyo, sa ulo ng tornilyo, sa ulo ng tornilyo. 15 naman ang kailangan natin diyan. Luluwagan muna natin 'yan. Tapos dito sa kabilang ito, kailangan uli natin ng katala dahil hindi makakalusot dito yung yabi kung sakali mang may yabi tayo. Kung kanina ang ginamit natin doon sa kabila ay are, yung para din sa kabilang are, din 17, dito naman ay 14. Tapos kukontrahan natin ng katala. Ito na naging pangontra. Hindi na, imbis na ito yung pampihit dito sa nut, ito lang yung pangontra. Kasi nga, kung may yabi ka, hindi mo siya maisusuot dito. Ipit. So, si katala pa rin ng si katala pa din ang kailangan natin. Malaking pakinabang si katala talaga kahit kailan. Kaya wag na wag kayong magpapawala ng katala sa inyong tools. Malaking bagay meron ng katala. So, isusukat na natin to dito. Teka lang. Tatama lang natin. Yan. Ikukontra na natin siya dito. Sukat na siya. Sinukat ko muna. Tapos, dito ko na sa kabila pipihitin mga boss. Ito pa dito. Pakita mo to. Yan. Ito mga boss, nakakontra ako dito sa kabila. Kung mapapansin yung kamay ko na andito, nagalaw. Yan, nakakontra yung katala dito. Tapos, ari yung pipihitin ko. Ang paluag nito ay pahila sa akin. Hapit. Yan. Hapit na hapit yan mga boss. Yan. So ito naman mga boss, kompleto ang nito, stopper. Kompleto yan. Tapos tingnan muna natin, sobrang mataw-taw, di ba? Naluwagan na natin to. Naluwagan na natin dito sa kabila, napipihit na ng kamay ko. Pero kung mapapansin nyo, hindi ko pa rin magalaw, di ba? Dahil nga mga boss, meron pa siya dito ang nut. Yan. May nut pa siya dyan. Hindi siya katulad nung isang yon na pagka naluwagan nyo yung tornilyo, ay pwede nyo nang i-adjust. Kaya ang ginawa ko, niluwagan ko muna ito. Kasi pagkaluwag nito, ang gagawin natin mga boss ay, kailangan uli natin si katala. Para luwagan aring malaking nut na to. Yan. Yung sa Honda XRM 125, walang ganito. Yung sa Dream meron. Honda Dream 125. Tapos itong Motorstar 125 meron. Yan. Luluwagan natin to. Pag naluwagan natin yan, pwede na natin siya i-adjust. Yan. So dapat mga boss, pagka kayo ay naglagay ng katala dito, sisiguraduhin nyo saktong-sakto yan, ha. Huwag nyong padadaplisin dahil pag pinadaplis nyo yan, bibilog yan. Masisira ang inyong nut. Katala pa din ang kailangan ko. Yan. Luwag na mga boss. So kung mapapansin nyo mga boss ha, yan. Yan mo to. Nagagalaw na natin, di ba?
Tapos yung kadena, nagagalaw na natin. Tapos mga boss, kailangan din nating luwagan yung bracket ng preno. Ito. Tulad ng ginawa natin doon sa isa, meron din tong bracket ng preno. Luluwagan din natin yan. Yan. Para pag ginalaw natin ang gulong, susunod din siya. Diba? Pansinin nyo. Diba? Kailangan talaga luwag siya, hindi pwedeng hindi. So, saka natin siya hahapitin. Ang gagalawin ko lang ay yan. Pansinin nyo mabuti mga boss. Itong tinuturo kong ito. Pansinin nyo. Pipihitin ko dito. Aangat yan. Oh. Tapos checkin natin kung okay na. Kunti pa. Tapos wag nyo pababayaan mga boss na hindi ito nasama ha. Dapat sasama din to. Yan. Pero pagka naman yan i-adjust dito, sasama na yan dito. Alerto din lang kayo. Minsan hindi siya nasama. Kailangan kasi pantayan. Tapos sisilipin nyo din dito mga boss. Yung sinasabi ko sa inyo kanina nakatulad doon sa kabila. Itong bakal na to. Hindi makita eh. Itong bakal na to mga boss. Dito nyo siya papantay. To. Yung bakal na yan mga boss. Magkabila niyan dapat ay parihas ang agwat. Dini sa kabilang ari. Dapat parihas yan. Dini sa kabilang ari bakal. Dini yan. Dini sa kabilang bakal na ari. Dapat magkaparehas ang agwat niyan. So bago natin ituloy ang paghahapi dyan, papantay muna natin to. Papantay muna natin doon. Medyo malapit dito. So lulugan ko rin. Malapit din eh. Papantay ko lang siya sa magkabilang yon dulo. Sa dulong yon magkabila dito. Tulad ng ginawa natin dun sa kabila. Teka muna. Okay. Itong bakal na to mga boss. Yan, yung bakal na yan. Kailangan yung agwat niya dito sa bakal na to. Chassis yan. Yung agwat niyan dito sa magkabilang gilid na to. At saka dito sa kabila, bakal din yan, chassis din yan. Dapat yung agwat doon sa kabila doon at saka agwat dito, parehas lang yan mga boss. Huwag dito sa plastic na to ha, dito sa bakal. Yan, ganyan yung ginagawa ko mga boss. Pag sinilip nyo dito yan, pag sinilip nyo dyan, tapos sinilip nyo dito sa magkabilang ito, di ba kita? Yan, pag sinilip nyo dyan sa magkabilang yan, dapat parehas yan mga boss. Kaya bago nyo hapitin, pagka na-adjust nyo na doon, bago nyo hapitin, silipin nyo muna yan. Pagka merong kaunting agwat, sinilip nyo ganon, i-adjust nyo na lang. Tapos ito naman, merong adjuster at saka stopper. Adjuster, stopper, parehas lang siguro yan. Pwede ninyo sang i-lock. Pwede na. Pagka ganyan na. Tapos, i-check nyo lang yung kadena, kung okay na sa inyo, kung happy ka na dyan. Paikutin nyo muna, pahawak nga. Paikutin nyo muna nga pala. Meron dyang side na hapit pagka inikot nyo, lalo't luma na yung motor. Gaganon ninyo. Nandahan. Minsan kasi pagka yan ay meron dyang ikot na hapit. Meron namang tama lang. Yan. Pero dahil wala, yan pagka ginanyan nyo. Minsan kasi pagka yung tama nga yung hapit mo dito, pero pagka inikot mo ganun, may side na, may parte na hapit siya. Kaya kailangan double check mo din yan. Pag pinatakbo mo yan, lalago-lagotok yan dahil mayroong parting hapit. Pero dahil dito ay wala, pwede na nating hapitin yan. Pero, ang una nating hapitin dyan mga boss, ay ito muna. Ito muna ang hapitin natin dyan.
pakontra pag ganito. Yan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pagka ang pihit ay pupunta dito, dapat aring side na aring ng katala ay nandito para kontra siya. Gano'n ito yung nagalaw, ito na may nakapix. Baka mapunggal. Para hindi umadjust. Ganyan lang yan mga boss. Hanggang siya ay humapit. Ihakap nyo mabuti ang inyong katala. Yan. Okay na yan. Hapit na yan mga boss. Double check uli. Ikutin nyo. May nalagotok. Meron nga. Double check natin. Hapit. So luluagan natin. Hapit siya. Pag siya ay hinapit are, ay nahapit din yung kadena. Kaya medyo konting ingat sa paghahapit ng ganito mga boss. Gagawin natin, i-adjust natin ito ng konti. Paabanti. Bigyan natin siya ng agwat. Gawa ng yan. Hapitin natin uli. Na-adjust pa siya kaya hinapit to. Ito yung pinagkaiba doon sa kabilang yun. Kaya medyo sensitive to pag-adjust. Taw-taw. Taw-taw ng konti. Pizza. Dalawa. Hapit ulit. Okay na yung mga boss, pwede na nating ihapit ang tuluyan. Ayan. Double check ulit. Hindi kayo pwede magkamali dyan dahil mahirap mag-adjust na yan pagka nananakbo na. Okay. Tapos hapitin nyo na to ng bahagya para may kontra. So mga boss, pagka hindi nyo to hinapit, maaring kayo ay nananakbo tapos luwag ari malaglag yung kanyang nut. So dapat ihahapit mo siya. Tapos hindi pa naman hapit yan doon, hindi pa namin hapit yan lahat. Sisilipin nyo uli mga boss dito kung nagalaw siya. Silipin natin yung agad niya magkabila, tapos din sa kabila. Pag hindi siya umadjust, tulad pa rin ng adjust natin kanina, hahapitin na natin ang nut ng ihi. Kukontrahan lang natin dito sa kabila, tulad ng ginawa natin kanina. Kukontrahan lang ang ihi, yung nut. Yan. Pagka ganyan may kontra na, pwede na natin ditong hapitin. Kung kanina ay tayo nagluluag dito, dito rin tayo maghahapit. Dahil nga tulad na sinabi ko sa inyo, pag dito tayo naghapit, mas maganda ang hapit dito kaysa dun sa kabila. Dito lang ha, sa ihi ng motor. Kahit doon sa una, ganun din ang ginagawa ko. Mas maganda ang hapit pagka dito sa ihi, sa ulo ng tornilyo. Yan. Sige, video mo. Tapos mga boss, ikutin nyo yung gulong na ganyan. Kung naka free wheel siya, kung may lagutok, meron lagutok sa kadena yon. Paano yung kadena nito ay magkaiba, pinalit lang to dito. Paano, di ba pinagpalit ko to ng makina dati, so yung kanyang yung kanyang kadena hindi ko na ipalit dun sa kadena nung isa, kaya naiwan dito, hindi ko na naipalit. So okay lang yan, hindi naman to tinatakbo ng malayo, kaya may mapapansin ko yung konting lagutok. Okay lang yan, kadena lang yan. Tapos check natin, okay lang yan, okay na sa akin yan, ganyang hapit. Mas maganda yung may play na ganyan. Tapos last na gagawin natin ay hahapitin na natin aring tornilyo ng bracket ng preno. Pag nahapit natin yan, pwede na nating ibiyahe ang ating motor.
Okay mga boss, tapos na tayo sa ating pag-a-adjust ng kadena. Tapos na yon, yung isang motor na yon, MotorStar Starex 125. Tapos na din tong MotorStar Well 125. Okay na ang kanyang adjust. So ganun lang mga boss ang pag-a-adjust ng kadena, yung paraan ko ng pag-a-adjust. Mga boss, so sana meron kayong napulot na idea sa aking video ito paano mag-adjust ng kadena. Yun lang naman yung paraan ko mga boss, sineshare ko lang sa inyo. Natapos na natin si MotorStar Starex 125, natapos na natin si MotorStar Well 125. Ganun lang pag-adjust ng preno nila. Magkaiba sila ng adjustan, ng pagluluag ng tornilyo, at saka kung paano magluag ng tornilyo. Ayun, okay na tayo doon. Tapos ang susunod naman natin mga boss ay ito namang FZ, aring aking Yamaha FZ 150. Ang gagawin ko naman dito mga boss mamaya ay sundan nyo na lang yung video. Ang gagawin ko dito ay check ko yung kanyang preno. Gawa ng pansin ko parang madulas ang preno niya, baka mamaya ay madumi lang, kailangan lang linisin. So yan ang isusunod kong gagawin. Abangan nyo na lang sa susunod na video para makita nyo din kung paano ko kinalas itong preno ng FZ 150 ko. Yon. Tapos okay na. Pero pa akong ibang mga gagawin dito ay susunod ko pa rin. So sundan nyo na lang iba ko pang mga video mga i-upload. So yon. Thank you so much mga boss. At kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button dyan sa baba, at saka i-share nyo na din para makatulong tayo sa ibang nangangailangan ng ganitong ideas sa ating mga katropa, mga ka-riders. So yan, thank you so much mga boss, at sana ay nag-enjoy kayo sa video ito. Kita-kita tayo sa susunod ko pang uploads. Salamat!